Magandang araw mga bata, ako nga pala muli si Teacher Carla at tatalakayin natin ngayon ang ating ikapitong linggo o ang ating week 7. Nawa ay kayo makinig upang mas maunawaan nyo ang ating module. Yan, magandang umaga sa inyo muli mga bata. Magandang umaga sa inyo, magandang araw, o kung kayo ay nakikinig sa gabi, magandang gabi. O, ngayon ay sisimulan natin ang ating week 7. Dito sa week 7, ang ating pangalawang markahan, ayan, meron ipinapakita si Teacher Carla dito na isang tula. Kay gandang araw. Ang araw kung titingnan natin, may saya, may ngiti, dulot ay pagbati. Ligaya't luwalhati, parang sinasabing tayo'y magmadali. Pagkat parang ginto ang bawat sandali. Yan. Araw. Makikita niyo dyan ang isang araw at dalawang ulap. Ano bang kulay ng araw natin? Kulay dilaw, tama. O yan. Kay ganda daw ng araw, lalo na kung ito ay pinagmamasdan. Mapapangiti ka at mapapasaya ka kapag maaraw ang ating panahon o maaraw ang ating kapaligiran. Dulot ay pagbati, ligaya at luwalhati. Parang sinasabing tayo'y magmadali pagkat parang ginto ang bawat sandali. Kapag maaraw ba, ano ba ang inyong ginagawa? Tama, maaari kayo maglaro sa labas o sa inyong paligid, sa tabi lang po ng bahay, ano? Pwede kayo maglaro doon kapag maaraw. Ngunit pag maulan, hindi kayo makakapaglaro. Tama, hindi kayo makakapaglaro kung sakaling maulan. Yan, ipinapakita dito kung anong panahon ang maganda. Araw. Lahat ng panahon ay maganda dahil yan ay nilikha ni Papa Jesus o nilikha ni God. Ngunit, ipinapakita dito na tuwing maaraw, doon mas makakalabas ng maayos ang mga tao. Pag maaraw daw, maganda at parang nagbibigay bati at ligaya sa atin. Pag-aralan natin ang iba pang panahon. Yan, maaraw yung pinakita ni Teacher Carla kanina. O meron daw po kasing iba't ibang uri ng panahon. May panahon na maulap. Ang panahon na maulap, hindi mo nakikita ang araw. Ayan, maulap, makulimlim, walang patak ng ulan, maulap lamang, walang hangin. Ayan, ang tawag doon ay maulap. Ang sumunod naman na nasa tabi ng maulap, dito po, ayan, tinuturo ni Teacher Carla, ay mahangin. Yun ay nagbibigay ng hangin. Maulap, tapos may ulap, tapos mahangin ang ating nararamdaman. Malamig ang ating nararamdaman. Gayun din, sa ilalim ng maulap, naroon naman ang maulan. Ang panahon ng maulan yun ay ang pagpatak ng mga tubig o ng mga tubig na mula sa langit na ang tawag doon ay tinatawag nating ulan. Maulan. Pag maulan, tayo ay gumagamit ng payo. Madalas hindi tayo lumalabas dahil kapag tayo ay nagpabasa sa ulan, maaari tayong magkasakit. Ang sumunod naman daw po ay maaraw. Ang maaraw, kagaya nga ng sabi ng tula natin, nagbibigay ligaya kasi ang ibang bata, maaari silang maglaro o kaya maaari silang mamasyal sa labas. Kapag maaraw, hindi sila masyadong magkakasakit. Kapag lumabas sila, hindi kagaya sa ulan, sa maulan, kapag tayo lumabas at tayo ay napatakan ng ulan, tayo ay madaling magkasakit. Next naman, ito, dalawang larawan. Makikita niyo po ito sa inyong module. Ayan, balik tayo, Ayan, sa module niya. Iba't ibang uri ng panahon. Dito muna tayo sa box ng kahel, o itong box na orange. Susulat niyo po ang pangalan sa taas, huwag kalilimutan. Iba't ibang uri ng panahon. Pag-ugnayin ng salita at larawan, gumuhit ng linya mula sa uri ng panahon patungo sa larawan na tinutukoy.
kung ito ay nasagutan na, maaari niyong makita kung tama ba ang inyong sagot. At kung hindi pa ito nasasagutan, maaari niyo po gawing gabay kung paano natin maaaring sagutan itong pahina na galing sa ating module. Nasaan daw po ba dito ang maaraw? O, dadalhin natin itong number 1, nakalagay ay maaraw. Lagay natin itong lapis natin dito sa may tuldok, katapat ng number 1. Itong malaking tuldok, katapat ng maaraw. Dali natin kung saan ang maaraw. Pangalawa, nasan daw ang maulan? Dadalhin natin muli gamit ang ating lapis. Guguhit tayo. Maulap. Nasaan daw po ang maulap? Guguhit tayo pataas. Ang maulap sa taas. Mahangin. Nasaan daw po ba ang mahangin? Guguhit tayo. Ayan, para makita natin kung nasaan ang mahangin. O, tingnan nyo sa module kung tama ang pagsagot nyo. At kung hindi pa kayo nagsasagot, maaari nyo na itong sagutan. O, tala ng panahon. Huwag nyo ulit kalilimutan ang pangalan dun sa taas. Nandito na tayo sa kahon na kulay blue. Makikita din nyo po ito sa inyong module. Pagmasdan ng panahon, iguhit ang uri ng panahon sa talaan sa ibaba. Kung araw ng linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ngayong ating week 7 or ikapitong linggo, pagmasdan nyo daw ang panahon sa umaga. Kung ngayon ay, anong araw ba ngayon? Lunes. O kung araw ngayon ay Martes, o Biyernes, o Huwebes. Hanapin nyo daw po at isulat kung anong panahon sa umaga, halimbawa ay linggo. Anong panahon sa umaga nung linggo. Halimbawa maulan, o drawing kayo ng maulan, guguhit kayo ng maulan. Sa hapon, ano kayang panahon ng linggo? Maaraw na. Okay, drawing nyo yung maaraw. May araw, syempre, yung drawing natin dito sa panahon sa hapon sa linggo. O ganyan ang inyong gagawin sa inyong module. Maaari nyo po itong kulayan. Next naman, o syempre, kapag maulan, at kapag tag-araw, mayroon tayong iba't ibang damit na dapat isuot. Halimbawa na lamang dito sa tag-araw o dito sa kahon na dilaw. Kapag tag-araw, maaari tayong magtsinelas. Dahil hindi maputik kapag tag-araw, tuyo ang kalsada. Pwede tayong magsaklob at gumamit ng sunglasses dahil kadalasan ang sikat ng araw ay nakakasakit sa ating mga mata. At ang saklob naman ay pantaklob sa ating ulo upang hindi masyadong mainitan. Sando, dahil kadalasan kapag tag-araw, mainit ang panahon. O yan, pwede tayong magsuot ng mga polo sa beach. Kung tayo magsiswimming, pwede tayong magsuot ng ganyan, mga mabulaklak dahil yun ay summer. Pero madalas naka-shorts tayo dahil na mainit ang panahon. Kaya din yan. Pwede tayong magsapatos, yung hindi nababasa, pwede tayong magsapatos. Next naman sa damit sa tag-ulan, dapat at nararapat tayo magsuot ng kapote, gumamit ng payong at bota. Susunod naman daw po na damit sa mahangin na panahon, yan, jacket, yung balabal, mga sweater, mga makakapal na damit ang maaari nating isuot dahil kapag mahangin, ito ay nagdudulot ng malamig na pakiramdam. Dahil sa maulap, pwede naman tayo magsuot ng mga t-shirt, sando, shorts, o yan. Ganyan yung mga damit natin sa maulap. Pero bawal tayo magsuot ng kapote tuwing maulap dahil ang kapote ginagamit lamang kapag maulan. Tama, kapag maulan, ginagamit natin ang bote, kapote. Yan. Wastong kasuotan sa uri ng panahon. Nakikita niyo po itong pahina na ito sa inyong module. Kung nasagutan na, maaari niyong tingnan dito kung paano at tama ba yung pagsasagot niyo. Kung hindi pa nasasagutan ay maaari niyo din makita dito kung paano ba ito sasagutan. O, wastong kasuotan sa uri ng panahon. Paglagay ng salita at larawan. Gumuhit ng linya mula sa uri ng panahon patungo sa larawan ng kasuot. Ng wastong kasuotan. O, ganun din. Gagamitin natin yung lapis natin. Lalagay natin dito sa may malaking tuldok katabi ng itong salita na mainit. Kapag mainit, ano daw yung sinusuot natin? Dali natin dito ba? Ayan. Kapag mainit,
Hahanapin nyo. Kapote, jacket o sando. Maulan, anong isusuot natin? Hanapin muli. Kapote, jacket o sando. Malamig ang panahon, anong dapat isuot? Kapote, jacket o sando. Isulat naman daw po dito sa kahon ang iba pang bagay na ginagamit sa iba't ibang uri ng panahon. Halimbawa, maglagay ka ng number 1. Ano pa bang pwedeng gamitin kapag mainit? Shorts, tsinelas. Number 2, kapag maulan, ano pa daw pong pwedeng gamitin? Payong, bota. Kapag malagay ulit ng number 3, kapag malamig, ano bang pwedeng ilagay? Balabal, makapal na damit. So, yun ang maaari nating isuot sa iba't ibang uri ng panahon. Yan, dito tayo. Balik tayo. Ayan. Mga kalamidad o pangyayari na mararanasan sa iba't ibang uri ng panahon. Dito tayo sa larawan sa may kahon na kulay asul. Yan, makikita nyo ang bitak-bitak na lupa at mga palay na pananim. Ang tawag po dito ay tagtuyot. Kapag tagtuyot, saan daw nga po ito madalas nararamdaman? Tama, ang tagtuyot ay madalas nangyayari tuwing tag-araw. Kapag tag-araw, madaling matuyo ang mga halaman dahil nawawalan din ng tubig ang ilalim ng lupa. Kaya nagkakaroon ng tagtuyot. Ang sumunod naman daw po ay ito, bagyo. Dito sa larawan na may dilaw may dilaw, itong sa kahon na dilaw, makikita nyo naman daw po ang wasak-wasak na gamit. Basang kalsada. Mga nakapayong na tao, may mga basa na tao dyan, o yung mga puno, wasak, bahay, yung mga kapaligiran, madaming nawasak. Ano kayang nangyari dito? Ano kayang panahon ang meron dito? Ayan, tama. Tag-ulan, ito'y bagyo. Dulot ng bagyo na madalas nararamdaman ng bagyo tuwing tag-ulan. Tama. Kapag tag-araw, tagtuyot ang ating nararamdaman. Kapag naman tag-ulan, meron tayong tinatawag na bagyo. Yun ang mga dumadating sa ating bansa. Bagyo na nakakasira ng mga kapaligiran natin. Next naman daw po ay ito. Sumunod sa asul na kahon ulit. Baha naman, tubig. Hanggang dito sa ating baywang, baha. Ayan, makikita nyo, dumalakad yung mga tao, nakapayong, baha. Tama. Ito ay ginagamit kapag ito ay nangyayari sa tuwing tag-ulan ng baha. Dahil masyado nang masikip, nawawalan na ang mga puno, napuputol ang mga puno, walang sumisipsip ng tubig, nagkakaroon ng baha kapag may tag-ulan. Ganun din, dito sa kulay pulang kahon, makikita nyo ang pagguho ng mga lupa mula sa bundok naman at wasak. Kapag gumuho ang lupa, maaaring madaganan nun yung mga bahay na nakatayo sa may ilalim ng bundok. At itong pagguho ng lupa ay madalas nangyayari kapag tag-ulan dahil wala nang sumisipsip na halaman o mga puno dahil sa mga pumuputol dito, wala nang sumisipsip na ugat sa tubig mula sa langit, dulot ng ulan o malakas na bagyo, nagkakaroon ng pagguho ng lupa. Next. Ito naman pong pahina na ito ay makikita nyo din sa module o lagyan ng pangalan muli sa taas. Tingnan nyo po kung tama ang sagot nyo, tingnan nyo din kung paano ito sagutan. Ang mga maaaring maganap ayon sa panahon, lagyan ng kahon ng mga larawan na maaaring mangyari kung mainit ang panahon. Kapag daw ba mainit ang panahon, anong nangyari? Natutuyo ba ang halaman? Natutuyo din ba ang sapa? Nakakaramdam ka ng init o uhaw? Nawawala ang tubig o nakakapaligo ka pa sa ulan? Hanapin niyo daw po dito, ikahon. Lagyan ng box, ikahon ang larawan na nagpapakita ng mga bagay na nangyayari tuwing mainit ang panahon, tuwing tag-araw. Dito naman po, angkop at ligtas na gawain sa uri ng panahon. Kapag mahangin, ano daw po ang pwede nyong gawin? Yan, bilugan daw po. Kapag maaraw, ano daw po madalas nangyayari kapag maaraw? Bilugan daw po ang mga gawain na nangyayari.
sa tapat ng panahon. Sa tapat ng tamang panahon. Next naman daw po ay ulap. Kapag maulap, ano ba daw pong pwede gawin sa uri ng panahon na to? O bilugan daw po, bilugan. Gayun din, pag naulan, bilugan ang maaaring pwedeng gawin sa panahon ng tag-ulan. Yan. Ngayon, mga bata, ang mga pinag-aralan natin ay ang 4 na uri ng panahon. Ang tag-ulan, tag-araw, maulap, mahangin, maulan, maaraw, maulap, mahangin. Wastong kasuotan, yung mga dapat isuot sa bawat panahon, sa bawat uri ng panahon. Mga sakuna o pangyayari na nangyayari sa iba't ibang uri ng panahon. Nabanggit yan ni Teacher Carla kanina. Maaari nyo itong balikan, itong ating video para mas malinawan pa kayo tungkol sa 4 na uri ng panahon. Gayun din, yung ligtas na gawain ayon sa uri ng panahon ay maaari nyo ding mabalikan dito sa ating video. Ayan, muli. Ako nga pala si Teacher Carla. Paalam mga bata. Hanggang sa muli.